Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update, and paki-like and share mo na rin. Samantala, tuluyan ng tinapyas ng Kamara ang panukalang higit 2 bilyong pisong budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Pero nauna rito, ipinunto na VP Sara Duterte na handa siya at ang kanyang tanggapan kahit patanggalan ng pondo ang OVP. Narito ang balita ni Val de Vinagracia. Inirekomenda na ng House Budget Committee ang pagtapya sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sinabi ni House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, mula sa hiling na higit 2 bilyong pisong pondo ng OVP, magiging higit 700 milyong piso na lamang ang ilalaan sa OVP para sa 2025. Ibig sabihin, nasa halos 1.3 bilyong piso ang tinapyas ng komite mula sa OVP budget. At ang natapyas na budget ay ililipat umano sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Gagamitin ito para sa assistance to individuals in crisis situation at medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Kung maaalala, hindi sinipot ng OVP sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte ang pangalawang pagdinig para sa budget nito sa 2025. Sa isa ring interview, sinabi ni VP Sara na handa ito sakaling hindi siya bigyan ng pondo sa susunod na taon. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Gaya naman ang sinabi ng pangalawang Pangulo, naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na may pagpapatuloy ng OVP ang kanilang trabaho kahit sa kakarampot na pondo. Hindi, wala yun eh. Kahit na walang budget, tatrabaho. Kaya ang kagandahan dito. Kaya mahal ito ng taong bayan. Correct. Walang agenda eh. Walang agenda siya. Samantala, politika naman ang nakikitang dahilan ni Attorney Panelo kung bakit ginigipit ang budget ng OVP. Siya ang target ng House of Representatives. At ang lahat ng yan geared towards 2028. Kaya wag na kayong umasa na hindi siya titigilan. Talagang tuloy-tuloy yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val de Vinagracia, SMNI News. Sa kabila naman po ng tensyon sa pagitan ng Office of the Vice President at Kamara, naniniwala pang Senado na imposibleng magkaroon ng zero budget ang opisina ni Vice President Inday Sara Duterte sa taong 2025. Batay kasi sa tradisyon ng Kongreso ay malabo itong mangyari. Si Troy Gomez sa balita. Sa gitna ng alitan ng Office of the Vice President at House of Representatives o Kamara, ay sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na malabo na magkaroon ng zero budget ang OVP. Ipinunto ni Escudero na bagamat nasa Kongreso ang power of the purse, ay sa haba ng kanyang panunungkulan bilang mambabatas ay di kailanman ito nangyari. Sa Senado ay lusot na sa committee level ang panukalang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 2.037 bilyong piso. Ngunit sa Kamara ay may mga nagsasabi na dapat itong i-defund o di kaya ay gawing zero budget. Pero ngayong Huwebes ay inirekomenda ng House Committee on Appropriations na gawing 733,198,000 pesos na lamang ang OVP budget para sa susunod na taon. Nasa 1,293,159,000 ang total ng kanilang tinanggal mula sa orihinal na panukalang budget ng OVP na nakapaloob sa National Expenditure Program. Kabilang sa binawasan ay ang OVP budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Ang nabawas naman na budget ay inilipat sa DSWD at DOH. Kaugnay nito ay naniniwala naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Senador Ronald Bato de la Rosa na nararapat na magkaroon ng sapat na budget ang OVP para sa susunod na taon. Sa isang mensahe sinabi ni Pimentel na ang OVP ay dapat bigyan ng sapat na budget upang magampanan nito ang kanyang mandato. Anya, ang OVP ay dapat magkaroon ng budget para sa mga tauhan, opisina, utilities, libraries, briefings, mga pulong, pagdalo sa mga conference at pagbiyahe sa parehong lokal at international.
Samantala, iginit naman ni De La Rosa na kailangan pa rin ng OVP ng budget sa kabila ng pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na ang kanyang opisina ay makakagawa pa rin ng trabaho kahit na ganap na mawala ng pondo mula sa Kongreso. Pwede siguro, mahirap. Saan kukuha na sweldo yung kanyang mga staff, yung mga tao sa opisina? Gayunpaman, sinabi ng senador na siya ay kumpiyansa na ang nakararami sa kanyang mga kasamahan ay susuporta sa 2.037 bilyong pisong panukalang budget ng OVP para sa 2025, alinsunod sa matagal ng tradisyon ng mga mambabatas na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the President at ang OVP. Well, I am sure yung aking mga kasamang senador will stand by the time-honored tradition to top two offices of the government, Office of the President and Office of the Vice President, ay bibigyan naman yan ng kaukulang respeto. I'm sure yung mga kasama nito ay for the preservation of that tradition. Ang magkabilang bersyon ng Senado at Kamara sa budget ay inaasahan na aayusin sa Bicameral Conference Committee. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Kakasama po natin ang isa pong batikang abogado at kasama na po natin dito sa SMNI. Walang iba kundi si Kuya, Attorney Mark Tolentino. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Jed, Admar, and sa lahat po ng mga followers ng SMNI. Ito yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Oo, siyempre, unahin natin, Attorney, kumustahin natin yung pagpunta mo kahapon sa ating buting Pastor Apollo C. Kibuloy dahil ang daming media, spotted Yes, ka, tama. hindi ka talaga makaiwas. I Dahil sa tried. dami ng mga media na nakatutok doon. I tried na umiwas but may mga ambush interview doon. So, I was there together with Attorney Torion. Of course, kasama ko si Ka-Eric, but si Ka-Eric hindi pwedeng papasukin kasi hindi siya abogado daw. So, after our case sa Quezon City na ako yung humawak, dumiretso kami doon sa Kamkrame. But of course, na-meet ko si Pastor Kibuloy, si Ma'am Ingrid, tapos yung tatlong kasamahan. Nandun lahat, 5 sila lahat doon. We were there for almost 2 hours. So, mga 11, nandun ako hanggang almost mga 1 p.m. So, usap kami. Kasi kailangan kasi kausapin kasi, of course, may nagtatanong nga kung masaya ba si Pastor doon. Walang masaya doon. Kahit sinong tao, basta nasa kulungan, you're deprived of your liberty, lalo na you're innocent, hindi pa na-convict tapos nandun ka. So, natural sa isang tao, si Pastor Kibuloy, yes, he's a special man, but tao pa rin siya. So, kung anong naramdaman natin, yun din ang naramdaman niya. So, nung nasa kulungan siya, nakita natin na hindi siya masaya, but of course, lumalaban. Yung spirit niya, yung fighting spirit niya nandun pa rin. And expect talaga niya na makuha niya yung hustisya na dapat para sa kanya. At marami nga sa mga kababayan din natin, Attorney, lalo na ang mga members at mga missionary workers ang nagtatanong kung ano ba yung procedure po doon na pagpasok. Pwede ho ba na makita siya personally, makapunta doon sa Campo Crame? Sa ngayon, bawal. Ang pwedeng pumasok doon, abogado ni Pastor Kibuloy na registered lawyer. Yes, kasama tayo doon. So, nakapasok po tayo as a registered lawyer doon. And second, yung mga kamag-anak na registered din doon. So, yun lang pwede. But as of today, I don't know, maybe in the near future, maybe in few weeks from now, may bagong policy na. But sa ngayon, lawyer lang. So, that's why binigyan po tayo ng pagkakataon na makausap si Pastor Kibuloy, makausap yung mga ibang kasamahan po niya, and hindi lang ilang minuto, unlimited. Basta lawyer, unlimited naman. So, doon kami. So, after our meeting, after kami nag-usap sa mga kasamahan ni Pastor, of course, nag-usap kami mga lawyer. So, yun kasi, yung work naman natin is to protect our client, ano yung dapat na remedies available para sa kanya. Yun ang ginagawa natin during our meeting. So, explain po namin ano yung mga possible options, ano yung mga remedies, anong gagawin. Of course, at the end of the day, yung lawyer is just a agent of the client.
the agent of the principal. So, ang principal pa rin ang mag-decide kung ano yung mga remedies na kukunin po nila or i-avail ng mga kliyente. Bago po natin siguro pag-usapan yung mga remedyo, legal remedies, attorney, ngayon kasi ay ipinagdiriwang ng buong KOJC ang ika-21 anibersaryo, 21st anniversary of the Declaration of the Sonship to the World, no, ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Meron bang mensahe si Pastor, lalo na yung pagkausap mo, ano ba yung sinabi niya sa iyo na para sa mga missionary workers sa lahat ng mga taga-KOJC? So, yung word na ginamit niya is laban lang eh. Laban lang tayo. Yun lang muna kasi of course 4 days pa lang siya doon, so he is just adjusting sa environment niya. So 4 days pa lang siya nakastay doon. So nung first day niya, kasama sila sa isang kwarto, silang lahat. I think yung room na ginamit nila, yung room ni Senator, ni Senator Jinggoy. So, yung kung saan si Senator Jinggoy nakakulong dati, doon sila lahat. After that, hiwalay-hiwalay na sila. So, nag-adjust pa lang. So, that's why ang word na ginamit, laban. Laban lang. Yun lang sabi na ang fighting spirit ni Pastor nandyan pa rin. So, laban. Yun lang. Ibig sabihin doon sa laban, kung hindi siya nawala ng pag-asa, may tiwala pa rin siya sa hustisya. So, and may tiwala pa rin siya sa hustisya. That's why nag-avail siya ng mga lawyers na to avail yung justice na pursuant sa justice system natin. Yes, may mga politika, may mga pressure in either side, but wala tayong choice but to respect the justice system. So, yun yan. So, yun ang sinasabi niya na laban lang, may pag-asa, lalabas pa rin ang katotohanan, and anyway, he is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Attorney, dalawang kasing kaso yan, di ba? Sa Quezon City at dito sa Pasig City RTC, ang ipinahil laban sa kanila. Pag-usapan natin hindi yung mismong kaso. Merits, yes. Kasi pending po yan, korte. At sila mismo ang nakakaalam dyan. Ang ano natin pag-uusapan, yung procedure. Yes, tama. Oo, yung procedure ng kaso. Dahil pag sinasabi mong bailable at non-bailable, ano ba ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Ito, Jade, dalawang kaso yan. Dito sa Quezon City, bailable ang kaso. Ibig sabihin ng bailable, pwede siya mag-post bail para makalabas in Quezon City. Pero kahit mag-post siya ng bail sa Quezon City, may pending na kaso doon sa Pasig. Ang Pasig naman, yung human trafficking, yun ang non-bailable. But ang tanong dyan, ang non-bailable na kaso, non-bailable na ba talaga? Ang non-bailable na kaso, absolutely non-bailable na ba talaga? Hindi. Kasi very clear, nakalagay po sa ating sa ligang batas. Very clear. Nakalagay doon, ang non-bailable na kaso, those cases wherein the penalty is reclusion perpetua or higher is not subject to bail. If the evidence of guilt is strong. Ang ibig sabihin doon, pag matibay ang ebidensya, if the evidence of guilt is strong, non-bailable. But if the evidence of guilt is weak, bailable ang kaso. Ibig sabihin, kahit ang kaso na final laban kay Pastor at sa mga kasamahan po niya are non-bailable, pwede pa rin siya mag-avail ng bail, but hindi siya automatic mag-bail. Mag-file muna siya ng petition for bail, and the court will decide kung mabigat bang ebidensya or hindi. So yun yan, kasi habang pending pa ang kaso, pwede pa siya mag-bail. First, dahil ang ebidensya hindi naman mabigat, based on humanitarian reason, based on age. Ito yung nangyari yan. For example, yung kaso ni Secretary JPE, Juan Ponce Enrile, naka-bail siya kahit ang kaso niya is non-bailable on the ground of humanitarian reason. Pwede naman ganon. So, depende sa discretion ng court yan. But ang procedure na gagawin, kung mag-file ng petition for bail, discretion ng court yan. But, hindi ibig sabihin na hindi siya maka-bail. Maka-bail pa rin si Pastor Quiboloy, but may kondisyon. Kailangan lang na i-present sa korte na ang kaso, ang evidence laban sa kanya is weak. So, but the burden of proof is still with the prosecution. So, i-present ng prosecution yan kung weak ba ang ebidensya o hindi weak. Pero sa akin, weak yun kasi first, na-dismiss ng kaso, I think mga 4 years, 5 years ago, na-dismiss ng kaso
based on probable cause. Ngayon kasi, under the DOJ circular, hindi na probable cause ang kailangan para ang kaso iakyat from Fiscal's office papuntang korte. Hindi na probable cause. Ang kailangan is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And retroactive yun. Bakit retroactive? Kasi it is favorable to the accused. So kung na-dismiss niya ang kaso ni Pastor Quiboloy based on probable cause, much more ma-dismiss ang kaso na requirement sa batas mas higher na evidence, yung prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ayan, malinaw na po yan, attorney, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Dako lang tayo dito sa nangyari doon sa KOJC. Alam mo naman, during nung paglusob ng mga kapulisan, itong Senado, particular na yung committee ni Senator Bato de la Rosa, ay nagsagawa ng hearing, attorney, hinggil nga dito kung may excessive force, di ba? Na ginamit ng pamahalaan doon sa pagkubkob, paglusob doon sa KOJC religious compound. Ngayon, sinasabi, may ituturing ba na obstruction of justice ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa habang yung kapulisan ay nagsasagawa ng kanilang operasyon doon sa KOJC religious compound? Hindi siya matatawag na obstruction of justice. Bakit? Trabaho ng mga senador yan. Oversight function ng mga senador kung tama ba yung pag-implement ng batas. Bakit? Kasi yung mga senador, they are the law-making bodies. So, as a law-making bodies, of course, they will get facts. And second, pag-oversight sila kung tama ba yung pag-implement ng mga batas. So, ibig sabihin, ginagawa lang ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang constitutional role, constitutional function. So, hindi naman yan pwede na ang Constitution mag-adjust sa batas. Yung obstruction of justice is a law. But yung ginagawa ni Bato de la Rosa is not a legal function. It is a constitutional function. And the Constitution prevails over a law. Yun yung ibig sabihin doon, Jane. Obstruction of justice, ano ba yung saklaw nito, attorney? Paano mo masasabi, yan, ay obstruction of justice yan habang isinasagawa ng kapulisan ng kanilang operasyon? Ang example ng obstruction of justice, for example, may isang investigation. Ginulo mo ang investigation, tinago mo, may mga batas, may mga dokumento kang tinago dyan. So yun tinatawag na obstruction of justice. But if you question the legality of a warrant, it's not obstruction of justice. May Supreme Court jurisprudence yan, Jane, na, for example, may nag-attempt na mag-aresto. But if you question the legality and the constitutionality of a warrant of arrest, that is not obstruction of justice. Ang obstruction of justice, pag may investigation, parang ginulo mo ang investigation, yan, obstruction of justice, yan. But if you question the legality or the constitutionality of a warrant of arrest or a search warrant, that is part of your right as a citizen. Pero dito sa ginawa ng kapulisan, attorney, wala namang nakitang obstruction of justice dahil ilang araw o 16 na araw silang nanatili dyan sa loob, attorney. Palagi nilang pinipilit na si Pastor Quiboloy nandun sa Kingdom of Jesus Christ, doon mismo sa loob during that 16-day period. But nag-usap kami, and na-confirm naman natin, wala talaga doon. So, galing talaga siya sa labas. Para lang to save the face ng mga PNP, so dinala siya doon sa loob, at doon siya nag-surrender sa loob. But noong panahon talaga na yun, kung nandun talaga si Pastor, 3,000, 4,000 or 5,000 pulis, nakita na si Pastor doon sa loob. O bakit di nakita? So, ibig sabihin, wala talaga doon sa loob. So, galing talaga siya sa labas and pumasok na lang sa loob nung Saturday yata or Sunday early morning. Mga early morning, doon pa lang siya pumasok sa loob and after the negotiation, and doon siya nag-surrender. Bago ko lang ipasok kay Partner Admar, attorney, yung magagawa ngayon ng KOJC ay maghanda, magsampa ng kaso laban doon sa mga pang-abuso o mga nilabag ng kapulisan during their operation dyan sa loob ng KOJC religious compound. Right yan ng mga members ng KOJC as a citizen of the Republic of the Philippines.
So they have the legal option, they have the legal rights. So option ng mga members ng KOJC yan. So hindi dahil na mga pulis sila, immune na sila sa suit. There's only one person, I think dalawang person lang immune from suit. The President of the Republic of the Philippines and I believe also the Vice President of the Republic of the Philippines, sila lang ang may presidential immunity. Yung iba dyan, pwedeng i-demanda. Kahit pulis ka, kahit general ka dyan, pwede kayo i-demanda. Option naman yan na mga members ng KOJC. Attorney, dito tayo sa nag-viral na post niyo po kung saan kasama kayo sa mga nanawagan na i-boycott itong isang anong tawag nito? Lechon tawag manok. nito? Lechon manok. No, na itago natin sa pangalang Chokes to Go. Okay. At sinabi mo nga sa post mo, irresponsible and unethical advertisement, okay, and considered as a cybercrime. Maaari niyo po bang maipaliwanag kung ano ba ang posibleng mga paglabag na nakikita niyo po? Kasi as of ngayon, maabot na ito sa 15,000 shares ang inyo pong naging post and dinilit naman ito ng Chokes to Go. Pero nakita natin na sinamantala nila yung kung ano yung trending, layout lang yung kanilang puhunan pero meron silang nasagasaan. Tama. Considering na isang church leader itong si Pastor Apollo. Ang ginagawa kasi ng Chokes to Go, number one, unethical and irresponsible advertisement yan. Kasi sumakay sila sa isang tao na nakakulong. Naging masaya sila, ginamit nila ang kalungkutan ng isang tao. Nobody will be happy dahil na-deprive yung kanyang right to liberty. Lalo na pag inosente siya. Tapos itong Chokes to Go, sumakay. So that is very irresponsible, that is very unethical sa mga as a brand. So dapat nanawagan po tayo na i-boycott dapat ito except pag humingi sila ng tawad. Ang pag-delete nila sa post nila na yon, there is really an admission that they are in bad faith. There is already an admission na alam nila na may pagkakamali sa ginagawa nila. Kasi imagine, may isang tao na nakakulong dahil kahit inosente siya or presumed inosente siya, but sumakay sila sa kalungkutan, sa injustice na isang tao para gamitin para magkakwarta, para gamitin to advertise yung kanilang manok. So that is really unfair, illegal, unethical, irresponsible. So pwede yan i-demanda for libel. Bakit libel? Pinahiya yung isang tao eh. Kung hindi man pasok sa cybercrime or cyber libel, pwedeng pasok yan sa damages. Damages for destroying the name and reputation ng isang tao, and same time, destroying the name and reputation ng isang tao, but ginamit pa nila para magkapera, para mabenta yung kanilang lechon manok. Ginamit nila isang tao para walang respeto sa isang tao. Okay, walang problema mag-advertise ka, but dapat wala kang masagasaan na tao, wala kang masagasaan na religious feelings, wala kang masagasaan na mga followers dyan. You can promote whatever you want. That we are in a free country. Walang problema yan. But, we are in a free country. Walang problema kung i-promote mo yung sarili mo, i-promote mo yung lechon manok mo. Walang problema yan. But sana, yung pag-promote mo sa isang produkto, wala kang masagasaan na tao. Lalo na yung tao na yun, inosente, tapos ngayon, nakakulong, deprived of liberty. But ang ginawa ng Chokes to Go, parang naging masaya, ginamit nila ang kalungkutan, ang injustice ng isang tao. Ibig sabihin, they are part of the injustice sa nangyari sa ni Pastor Kibuloy and sa yung ibang mga kasamahan. Sabi nila, hindi na si Pastor yan. Yes, hindi nga, but there is a resemblance. Resemblance sa picture na pinalabas ng kapulisan and ginamit nila para magkapera. So that is unethical and unchristian, uncivilized na advertisement. And pwedeng damages yan. And of course, pwede din i-demanda yan sa Department of Trade and Industry kasi they are practicing they're practicing unethical business practice or irresponsible business practice.
Isa sa mga talagang na-offend nito kasi edited yung ano makikita mo na kinuha yung picture mula dun sa presentation kay Pastor dun sa PNP, inedit lang ng konti pero makikita mo sabi mo nga resemblance Ang isa sa mga na-offend talaga ng gusto nito is ang mismo ng KOJC. So maaari ba na bawat isang member, kasapi, missionary ng KOJC na na-offend dito maaring magreklamo? Yes, pwedeng magreklamo. So, part nila yan kasi they are members of KOJC and head naman ng KOJC si Pastor Kibuloy. Yes, they can file a case. Kung hindi man libel or hindi man cyber libel, they can file damages nangyari sa yung pag-post nila na ganun. At the same time, they can also file doon po sa Department of Trade and Industry on the ground that they are practicing unethical, irresponsible business practice. Nabanggit mo, attorney, na inosente si Pastor. Ito talaga yung fact, no? Ang hindi lang maintindihan na siguro ng makikitid yung utak kung ano ba nga ba yung kaibahan nung inosente pa, yung mga aligasyon, tsaka yung guilty, convicted na. Maaari nyo po ba muling maipaliwanag, attorney, itong mga termino na ito na ginagamit at paano ito dapat na i-appreciate pag ikaw ba may kaso na, kinasuhan ka, may nagreklamo sa'yo, automatic ba na ikaw ay may kasalanan? Ay, hindi. Kasi when we say na yung isang tao is convicted, ibig sabihin, may decision na after trial. May decision na, and yung decision na yan is already final and executory. Ibig sabihin, pag may decision na, hindi ka nag-appeal, or naging final na sa higher court, wala nang other options, yun ang ibig sabihin na convicted ka na. But, for example, allegations pa lang, hindi pa nga nag-umpisa ang trial, hindi pa nga na-arraign. Ang ibig sabihin doon, accused ka pa lang, or respondent ka pa lang. When say accused, respondent ka pa lang, hindi pa yan matatawag na guilty, hindi ka pa matatawag na convicted. In fact, nakalagay po sa ating saligang batas that a person is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, nakalagay po sa ating saligang batas, the burden of proof is with the prosecution. When we say the burden of proof is with the prosecution, ang akusado walang obligasyon na magpresenta ng ebidensya na inosente siya. Kasi inosente talaga siya. Ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya na guilty siya, ang prosecution. Kung ang prosecution hindi makapresenta ng ebidensya na guilty yung isang tao, the accused should be acquitted. Yung ibig sabihin doon. And pangatlo, Jade and Mar, yung tinatawag na presumption of regularity. Ang presumption of regularity, yes, in fairness sa mga PNP officials, they are presumed na that they complied with the rules of law, they complied with the rules of procedure. Yun ang tinatawag na presumption of regularity. But that presumption of regularity will not prevail over the presumption of innocence on the part of the accused. Yun ang ibig sabihin doon, Jane. Pero meron po bang mga bansa na na-appreciate itong pagiging inosente ng isang individual sa kabila ng meron siyang kinakaharap ng kaso? Sabi mo nga sa ligang batas na ito, pinakamataas talaga ito, parang Biblia ito sa lahat ng mga batas, kumbaga, attorney. Yet, parang nakakalimutan, nakakaligtaan, or pilit tinatabunan dahil para lang masira ang isang individual. Meron ba ang kumbaga pwedeng, may mga bansa ba na talagang kung ano yung sinasabi ng kanilang saligang batas, yun yung sinusunod, at hindi mas dito kasi sa Pilipinas parang mas mabigat lagi yung pag merong allegation sa iyo, parang ka na, parang guilty ka na. Hindi, kasi yung tinatawag na due process, yung tinatawag na presumption of innocence on the part of the accused, yung tinatawag na equal protection clause ng ating saligang batas, ang ibig sabihin doon, yun ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng ating gobyerno. Bakit may limitasyon ang kapangyarihan ng ating government? Because ang ating government is very powerful.
Kasi kung walang limitasyon, kung walang saligang batas, anybody pwedeng arestuhin, pwedeng ipakulong, pwedeng patayin, pwedeng kidnapin. Yun, kung walang limitasyon ang ating government. And under a republican and a democratic country like the Republic of the Philippines or kahit ibang bansa na highly democratic and a republican government, yun talaga, may limitasyon ang powers ng ating government. Kasi kung walang limitasyon, any government officials can arrest, kill somebody, or imprison somebody. Yun ang limitasyon. Kasi ang kontrata ng taong bayan at saka yung gobyerno, ang kontrata is yung saligang batas. Ang ibig sabihin, ang saligang batas, ang lahat ng kapangyarihan ng government galing sa tao. Yun ang tinatawag, Jade, na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Galing sa tao ang kapangyarihan ng ating government. But pinagkatiwala ng taong bayan ang kapangyarihan na yan sa ating mga government officials. Paano pinagkatiwala? Doon sa kontrata. Ano yung kontrata? Yun ang saligang batas. But ang pagtiwala ng mga taong bayan doon sa government officials may kondisyon. Anong kondisyon? Sundin ang saligang batas. Paano sundin? Sundin ang mga limitasyon ng power ng ating government. Ano yung mga limitasyon? Due process. Kailangan sumunod tayo sa due process. Sumunod tayo sa Equal Protection Clause of the Constitution. Sumunod tayo sa mga tinatawag na constitutional rights ng isang akusado. Ano yung mga constitutional rights? Presumption of innocence. Right of a independent counsel. Right na to defend himself. Yung tinatawag na right against self-incrimination. Yun yan. Ano yung self-incrimination pala, Jade? Kasi kailangan natin explain pala ito, Admar, yung right against self-incrimination. Kasi naghamon ito si Senator, sino itong senador babae na to? Senator Risa Hontiveros. Hontiveros na ipatawag daw si Pastor. Yun lang masabi ko. Pag patawag mo si Pastor, that is unconstitutional. Bakit unconstitutional? Yes, you have the right, you have the constitutional power to investigate in aid of legislation. You have the oversight function as a senator, but may limitasyon. Ano yung limitasyon? Sundin ang ating saligang batas. Ano nakalagay sa ating saligang batas? Right against self-incrimination. No person shall be compelled to be a witness against himself. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na maging witness sa kanyang sarili. First, may pending na kaso. Yes. Second, bakit ma-violate? Yung tinatawag na sub judice rule. Hindi pwedeng pangunahan ng mga senador ang merits of the case kasi pending pa ang kaso, baka maepektuhan ang resulta ng kaso dahil sa mga investigasyon na yan sa Senado. So, ang advice mo, attorney, wag na lang pumunta doon sa Senate hearing dahil may pending cases at pinag-uusapan naman yan. So, ang tanong dyan, baka i-contempt nila si Pastor. Paano mo ikulong ang taong nakakulong na? Di ba? So, yun yan. So, I don't know kung ano yung suggestion nila. I'm just a legal counsel ng SMNI, but as a lawyer, hindi ito, ibig sabihin na this is my personal view, hindi ito view ng legal team ni Pastor Kibuloy. Para sa akin, paano mo ikulong ang taong nakakulong na? Di ba? Second, paano mo i-contempt ang taong nakakulong na? Third, kung i-compel mo isang taong nakakulong na because of a pending case, may violation tayo sa sub judice rule. May violation tayo sa ating saligang batas, yung tinatawag na right against self-incrimination. I-explain ko pala, Jade, Admar, at ano itong right against self-incrimination. Yes, ano yan? Dalawa to. May right against self-incrimination in a civil case. May right against self-incrimination in a criminal case. Yan, dalawa. Ano yung dalawa? Ang right against self-incrimination in a civil case, pwede kang i-invoke ang right against self-incrimination from the moment that an incriminating question is asked. From the moment na tanungin ka, I invoke right against self-incrimination. Civil case. Civil case or even doon sa Congress, pwede ka mag-invoke. From the moment na tanungin ka ng mga incriminating questions, from the moment na may tanong. But in a criminal case, hindi. From the moment that you are called to testify,
you can invoke right against self-incrimination. Yun ang pagkakaiba. Ayan, attorney, dahil ang nakikita nga natin ngayon, si Pastor hindi pa convicted, pero may isang kongresistang convicted na. At nagtatanong tayo bakit hindi pa nakakulong. Si Pastor, ikinulong nila. Ano bang pagkakaiba nito? Bago ka magsalita sana, Jade, dapat gumamit ka muna ng salamin. Baka may mga dami kang wrinkles or dumi sa mukha mo, hindi mo nakita. Bago ka mag-judge sa isang tao. Tingnan mo, pag ganun ka, isang tao lang. Oo. But yung tatlong kamay mo, nandun pa po sa'yo. Di ba? Huwag dapat magmalinis. Dapat kung mag-judge ka na isang tao, make sure na ikaw mismo, wala kang kasalanan. So, pwede palang ganun, attorney, kahit convicted na ay hindi pa rin na nakakulong? Of course. Yes, in fairness naman ni Congressman Franz Castro, convicted siya sa trial court, but I think nag-file pa yata siya ng MR or apila sa higher court. So, ibig sabihin, convicted siya but on appeal. Ibig sabihin, hindi pa final yung kanyang conviction. So, pwedeng gamitin din yan, attorney, no? Na legal remedy. Of course, ang itong isang tao, hindi pa nag-umpisa, wala pang conviction. Itong isa, convicted na, pero hindi pa lang final. So, sino ba mas masama sa dalawa? Of course, yung convicted na, kahit na on appeal siya. Kasi yung isa, si Pastor Kibuloy at saka yung mga kasamahan niya, hindi pa nga nag-umpisa ang trial. Ngayon pa lang, I think ngayon yung arraignment. So, yun ang pagkakaiba sa convicted at saka yung accused pa lang of a certain crime. Isa din sa mga nakikita, attorney, ito, hindi lang kay Pastor, kay Congressman Teves, tinanggal siya dito sa House of Representatives. Pero yung hindi pa siya convicted, dahil dinidinig pang kaso. Pero itong si Franz Castro, nananatili pa rin kongresista, umuupo pa dyan sa House of Representatives. Ano bang masasabi? Of course, kasi kakampiyatan nila si Congressman Castro, normal, depensa nila yung kakampi nila. Yung isa, kalaban nila. So, nagsalita against sa kanila, hindi nila depensahan yun. So, yun ang pagkakaiba sa kaibigan at saka hindi kaibigan in politics. Lalo na ngayon na malapit ang 2025 election, tingnan natin kung anong mangyari. Ayan nga. Okay, partner. Tingin mo, lalabas din ba sa tanong sa bar exam or tapos na bang bar exam? I think lumabas. Alam ba, lumabas. Number 1 yata na question sa political law. Lumabas yung question about sa KOJC. Yung implementation. KOJC. Hindi ko naalaman. But we are discussing that I think kahapon with certain professors of law na lumabas daw. Hindi ko lang nabasa ano yung tanong. Basta alam ko about the implementation of the warrant of arrest. Pero tingin mo, attorney, sapat na ba yung existing na mga pulisya at mga batas bukol dito or masyado pang vague? Kasi halimbawa, doon sa implementation ng arrest warrant, doon sila nag-consider sa elsewhere. Meron na bang mga desisyon din ang Korte Suprema ukol dito na ipinaliwanag kung ano nga ba yung elsewhere or kailangan na magkaroon din ng kaliwanagan ukol dito kasi posibleng maging president itong pangyayari? Kailangan na, may batas na tayo, very clear ang ating batas, but para at least maintindihan ng mga layman, ng mga pulis na hindi alam ang batas, mas maganda na i-explain, mas maganda may definition may limitasyon through a certain law. Dapat may gagawa ng batas ang mga senador at mga congressman na may limitasyon talaga ang warrant of arrest i-compare natin sa search warrant. Kasi ngayon lang tayo nakakita ng warrant of arrest, naging search warrant, tapos naging search warrant, doon pa naging nakitulog pa doon sa lugar ng KOJC, nakikain pa doon, same time, naging mina. So, naging mining operation, ang warrant of arrest, naging mining operation, may kutkut doon eh. So, di ba, may nagkutkut doon sa eskwelahan ng... Sa basement. Sa basement. So, kailangan talaga may limitasyon. Kasi, ang word na ginamit kasi ng ating rules of court, to break, assuming na kumatok, ayaw kang papasukin, and may probable cause ka na doon sa loob, kumatok ka, ayaw kang papasukin, pwede mong sirain ang pintuan. Ang purpose ng pagsira ng pintuan para makapasok ka. Ibig sabihin, yung pagpasok lang, hindi kasama yung pagkutkot sa ilalim. So, pintuan lang ang sinasabi ng batas. Walang sinasabi doon na pwedeng magmina sa ilalim ng lupa or magpasabog ng building, magpabomba dyan. So, hindi kasama yon. So, for me as a humble lawyer, mas maganda na may batas, limiting talaga the implementation. Paano ba talaga i-implement itong warrant of arrest
And paano naman paano naman ang pag-implement ng search warrant? So para at least man lang walang ma-violate na constitutional right, lalo na yung tinatawag na right to privacy, yung right mo sa bahay mo, how to protect your house. So kailangan talaga na may limitasyon. Nabanggit mo attorney na baka nasama yung yung sa KOJC na pangyayari doon sa tanong sa naging bar exam. Maaari bang itong gamitin? Halimbawa, kasi mag-check yan. At kung magsasabi kung ano ba yung sagot or i-appreciate, kung sino bang taga-check niyan sa bar exam? May mga examiner. May assign na mga mag-exam, mga justice, mga law professors na mag-check sa mga exam. Yung mga multiple choice naman, computer yan. So, yun yan. Pero hindi yun pwede gamitin. Halimbawa, kung ano yung tamang sagot doon sa ano yung pag-appreciate nila doon. Ang sagot kasi ng bar exam is based on law, based on jurisprudence. So, not based on your opinion. Kasi as a law student, for us kasi mga lawyers, ang law student, walang authority na magbigay ng opinion. So, kailangan ang sagot ng mga law student based lang sa batas at based sa jurisprudence. Pero halimbawa, yung nag-check nung question na yun, obligado ba siya na maglagay ng tamang sagot or yung ano lang? Grado lang. Then, normally, yung mga review centers magbibigay ng mga suggested answers. So, example, ito, number 1 question, ito yung suggested answer. Pwedeng ito, na answer, ito pangalawang answer. So hindi yun parang posisyon ng Korte Suprema. Hindi. Kasi baka isipin nila na tingnan nyo, ito yung kinorek sa aking sagot. Hindi. So mas maganda nga na that's why ang magandang proposal natin is kailangan talaga i-define ano ba talaga itong tinatawag na warrant of arrest. Kasi nakita naman natin sa KOJC. Kung nangyari yan sa KOJC, hindi malayo mangyari yan sa ibang mga reliyon. So, hindi dapat matuwa ang ibang mga reliyon. Kasi kung nangyari yan ni Pastor Kibuloy, mga kasamahan po niya, hindi malayo mangyari yan sa mga religious leaders natin ngayon. Kung nakubkob na yung eskwelahan ng KOJC, pwedeng kubkubin din ang eskwelahan ninyo dyan o yung simbahan ninyo dyan. So, that's why, is my humble opinion, na mas maganda, may limitasyon, may batas. I think, nag-investigate naman yung mga senadors natin, gagawa sila ng batas, limiting the implementation of the warrant of arrest or the search warrant. Panghuli na lang mula sa akin, alam mo naman, maliban sa mga dun sa inaakusahan, na malimit na nababash, kabilang din ang mga nababash yung mga abogado, attorney, na ang trabaho lang naman ay talagang magdepensa din sa kanilang mga kliyente. Ano naman masasabi mo na pati kayo ay nasasama sa mga... Normal lang yung mga bashers natin dyan kasi sabi ko nga, trabaho lang, wala namang personalan dito. So, hindi ko naman binabasa lahat yun. So, may browse lang kung wala akong ginagawa. Binabrowse ko yung mga naniniya sa atin, but sa atin, trabaho lang naman. So, sana kung may nagalit kayo sa isang abogado, huwag niyong kalimutan na pag may kaso kayo, kailangan din ninyo ng abogado. Attorney, ito, i-accommodate lang natin ang ilan sa mga katanungan nga ng ating mga kababayang nanonood, lalo na dito sa social media, at tungkol pa din dito sa ginawang paglusob ng mga kapulisan dyan sa KOJC Religious Compound. Kung may jurisprudence ba o ito ba'y nakasaad sa batas? Ang tanong dito, kung ang suspect daw refuses to surrender by virtue of a warrant, is it allowed ba na i-occupy niya yung kanyang tirahan until na mag-surrender o ma-aresto, taken into custody yung subject nila? Wala sa batas yan. Wala sa batas yan na, for example, pag may suspect, gusto nilang arestuhin, pupuntahan nila, tingnan nila ang isang lugar. Kung wala doon, umalis na sila. Hindi sila pwedeng makitulog dyan, makikain dyan, doon na dumudumi, doon na lahat. Parang ginawa lang boarding house ang bahay ng isang suspect. Wala yan sa batas. Binasa ko lahat ng mga jurisprudence, kahit American jurisprudence, Philippine jurisprudence. Wala na kalagay doon na pag pumasok ka doon ka na makitulog. Kasi ang unang gagawin ng mga polis, mag-ikot, i-search kung kumatok muna, after kumatok, kung wala, hindi siya pwedeng pumasok eh.
pwede lang silang pumasok pag may basihan sila na nandoon sa loob. May probable cause sila or may reason to believe na nandoon sa loob. Pag nandoon sa loob, may basihan sila, pwede silang pumasok. But search lang, tingnan nila kung nandoon ba para arrestuhin, but not to search the property. Kasi bawal yan. Ang pag-search nila is with respect sa akusado, but may limitasyon yan. Kailangan they exercise maximum tolerance. That's number one requirement sa pag-implement ng warrant of arrest. Dapat walang unnecessary force or violence. Bawal ang mag-spray ng mga tear gas, pepper spray. Bawal maglagay ng tear gas, maglagay ng bomba, sinusuntok yung mga tao doon, sinisipa yung mukha. Wala yun kasi there should be no unnecessary force or violence. Yun ang ibig sabihin. Yun ang mga limitasyon na nakalagay po sa ating rules of court na dapat walang unnecessary force or violence. Ito, pangalawa, attorney, allowed din ho ba to exert means like digging up his kitchen or destroying the walls of the house on suspicion that he may have built a hidden room to evade arrest? Dahil di ba, naalala mo, nahukay sila at nagbabakasakali sila. Parang fishing expedition yung nangyari, naghahanap yung heartbeat na sinasabi. Iyon ba ay may nakasaad, may jurisprudence din ho ba yun at nakasaad sa batas? Wala nakalagay doon na pwede kang magmina sa loob ng simbahan, magmina sa loob ng eskwelahan, sirain yung mga dingding doon. Wala nakalagay. Sabi lang ng batas, pag may probable cause ka na nandun, hanapin mo, pasukin mo sa loob. But walang nakalagay doon na pwede ka nang manira, sirain yung bahay, sirain yung mga dingding, magkubkub ka dyan. Walang nakalagay sa batas na gano'n. Oo, ito, pangatlo. Kung yung suspected house o yung building daw is used as or occupied by third persons but form part of one compound, title or ownership, can they be indefinitely barred from use thereof until the suspect surrenders or is arrested? Wala, bawal yan. Actually, hostage ang nangyari. So, nangyari talaga, parang hinostage yung mga members ng KOJC, yung simbahan, na hostage yung eskwelahan, hinostage, para lumabas talaga si Pastor Kibuloy. Yun talaga ang nangyari kasi bawal talaga mag-occupy doon. Kasi warrant of arrest lang naman ang hawak nila from the judge yata ng Pasig yun or Quezon City, warrant ng Pasig. So ibig sabihin, wala nakalagay doon sa rules or order ng judge na pwede kayo maghukay. Pwede kayo mag-back ng mga dingding. Unless may court order. Kung walang court order na gano'n, bawal yan. And second, hindi naman bahay ni Pastor yun. Simbahan yun. Ibang pangalan, ibang may-ari doon. So, yung pagpasok nila, actually, is a big question. Bakit siya pumasok doon? Kasi, pwede kang pumasok. Kasi, elsewhere. Elsewhere kasi, public place. For example, may warrant of arrest ka. Na doon ka sa isang mall, nakita ka sa mall, yes, pwede kang arrestuhin. For example, may warrant address si Juan de la Cruz. Pwede bang pumasok ang pulis sa bahay ni Jade? Hindi. In the very first place, si Jade, iba. Si Juan de la Cruz, iba. So, hindi pwedeng pumasok doon. Except, pag may probable cause na nandun, may basihan sila, they have reason to believe na nandun. Tapos, pag pumasok, hindi ibig sabihin na gibain yung bahay. Hindi ibig sabihin na magkubkub doon sa bahay. Or hindi siya papapasukin yung mga nakatira doon. Bawal din yun. Or hindi papasukin yung mga nakatira doon. So, bawal yan. So, wala talaga sa batas na ang nakatira doon, palabasin, hindi na pwedeng pumasok, hindi na pwedeng lumabas, parang gano'n. So, or kung pwedeng lumabas, ba't hindi na pwedeng pumasok? So, paano, saan yung tinatawag na enjoyment of the proprietary right? As the owner of the property, you have the right to enjoy your property. Paano enjoy ang property kung palisin ka? Wala namang court order doon na, in fact, kahit nga squatter nga, hindi pwedeng palisin sa isang bahay. Without the court order. Without the court order, kahit na naka-occupy ka sa isang bahay, squatter ka or informal settler ka, hindi ka pwedeng basta-basta palabasin dyan kung wala court order. How much more if you are the owner of the property? Paano ka palabasin dyan? Kung may gusto kang palabasin, dapat may court order na palabasin ka. Hindi lang based on a warrant of arrest. Oo. Yun, malinaw, attorney. Tatlo yung mga violations na natalakay natin, nabanggit. Tapos ngayon, ano daw yung mga relief, if any,
can the affected parties avail of? And if these reliefs are availed of, which court has jurisdiction? Of course, for example, criminal case ang i-file. Pag criminal case, ang may jurisdiction, ang prosecutor ng place where the alleged crime was committed. So, the alleged crime was committed in Davao City, so doon talaga i-file sa Davao City. But I think na nabasa natin na mayroon daw circular ang DOJ Secretary na lahat ng kaso na pending or may relation sa KOJC, dapat ilipat lahat sa main office ng DOJ. Yes, in fairness naman ni Secretary Remulla, may right naman siya or may power siya na i-refer, iakyat sa taas kasi parang national relevance naman or national interest, pwede niyang iakyat sa taas or sa DOJ head office. Kasi number one, siya naman talaga ang boss sa DOJ. So discretion niya yan. So sana naman, may basihan naman siya. Bakit? Kasi I think ang basihan niya, may influence daw ang DOJ o KOJC sa Davao, may influence daw si Pastor, that's why ilipat sa taas. Ibig bang sabihin na wala siyang tiwala sa mga piskal dyan sa Davao? Ibig ba sabihin na yung mga piskal sa Davao member ng KOJC? Ibig ba sabihin na yung mga piskal ng Davao pwedeng ma-influence? Tapos, ang mga piskal dito sa Manila hindi ma-influence ng mga kalaban naman? So, yun kailangan linawin ni Secretary Remulla kasi yung paglipat ng mga kaso from Davao papuntang Manila, sinabi niya na to avoid influence yata or intervention sa influence ni Pastor Kibuloy, mga kaibigan niya sa Davao. So, ano bang ibig sabihin doon? Kaya bang ma-influence ang mga piskal ng Davao? Tapos, ang mga piskal dito sa Manila hindi kaya ma-influence? Paano kung may influence din ang kalaban ni Pastor Kibuloy dito sa head office ng DOJ? So, kailangan talagang ipaliwanag lang. Hindi lang yung one side ang tingnan ni Secretary Remulla na about the alleged influence of Pastor Kibuloy and the KOJC sa piskal ng Davao. Kailangan din yung tingnan ang mga complainant, ang political concern sa influence naman ng mga alleged na mga kalaban or yung mga politiko na kalaban ni Pastor dito naman sa Manila. Ito, meron pa, attorney, konti na lang ito. If in the course daw of the implementation, it has become clear that the suspect is not within the premises or vicinity thereof, and there was damage or loss was present, is there any liability on the part of the state? Inamin naman ni General Torre na siya daw magbabayad lahat eh. O kung ang tanong dyan, personal money ba niya or kwarta ng taong bayan? So, kailangan ipaliwanag yan ni General Torre kasi I think sa Senado, hindi niya sinabi kung saan galing ang kwarta. Kwarta ba galing sa bulsa niya na magbayad yung ng mga nasira doon sa KOJC? Na I think binibilang pa kung magkano yung damage? Or kwarta ba ng government ang magbayad? Kasi there is a jurisprudence kasi, Jade, na if you're a public official or you are a police, but you exceed your authority, ang liable dyan, ikaw. Personally, liable ka if you exceed your authority. But if you acted within the bounds of your authority, the government will be the one to pay. So, kailangan natin klaruhin kung yung ginagawa ni General Torre, exceeded ba? Lumampas ba siya sa authority niya na nakasaad sa ating batas? Ayan, oo. Ito, pang bar exam question niya, attorney, na maraming perfect na siguro dahil sa mga sagot mo. Huli na lang, assuming yung suspect was arrested daw at yung suspect is also an accused in another country where the Philippines has an existing extradition treaty, ano yung magiging legal process nito sa ilalim which the accused will be processed? Hindi pwedeng i-extradite automatic ang isang tao na may kaso din sa US. Kailangan muna matapos ang kaso niya dito sa Pilipinas. Kung matapos na yung mga kaso niya dito sa Pilipinas, doon pa lang siya pwedeng i-extradite sa US. But hindi automatic. Dapat dadaan pa yan sa extradition proceeding. So may extradition proceeding, for example, nag-request ang US na extradite yung mga akusado dito, hindi automatic na i-extradite agad ng Philippine government. May due process pa rin yan. Sundin pa rin ang due process, dadaan pa rin yan sa korte. But bago ang extradition,
kailangan mo na i-serve. For example, na-convict, ganti na-convict. I-serve mo na ang penalty niya dito sa Pilipinas. Yun yan ang requirement. Granting na hindi na-convict, kundi pending pa ang kaso, tapusin mo na lahat ng kaso. Pag natapos na lahat ng kaso, doon pa lang pwede mag-request ang US. After ang US mag-request, hindi automatic mag-extradite. May extradition court pa yan. Pag na-grant ng court, doon pa lang pwede i-extradite. Alright, attorney, siguro bago lang tayo magtapos, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, lalo na ng mga KOJC. Sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, lalo na ang mga brothers and sisters natin sa KOJC, huwag kayong mawalan ng tiwala, huwag kayong mawalan ng pag-asa, laban lang po tayo. Yung palagi sinasabi ni Pastor, laban lang po tayo kasi ang Panginoong Diyos nasa atin po, nasa side po natin. Ito ay mga challenges lang po ito na kaya natin malampasan. Basta tiwala lang po tayo sa may kapal. And second, tuloy-tuloy pa rin yung programa po natin sa SMNI. Maybe nasuspend lang muna because of the nangyari doon sa KOJC Davao. But tuloy-tuloy pa rin ang public service program po natin sa Pinoy Legal Minds every Saturday, 6:30 ng umaga hanggang 7:30 ng umaga. Ayan, mga kababayan, Attorney Mark Tolentino. Maraming salamat, Attorney. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.